Congressman Jose Manuel Chel Jokno joining us on the line. Kong Chel, good morning. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Kumusta po ang inyong Valentine's, Kong Chel? Ayos na ayos po. At, magandang umaga sa lahat. Maraming salamat sa paanyaya. Ako ay maging bahagi nitong napakagandang programa ninyo. Ay, naku talaga Alam na naman. alam mo talaga Kaya yan, mahal na mahal Conchel. ko si Congressman. Meron pang hangover ng Valentine's si correct. Conchel. Thank you very much. Sir, itong mga co-perpetrators, kung tawagin, ano po, ano po ang significance nito? Dahil actually, yung inilabas nila, di ba, matagal na po yun eh. So, does it mean na ito ay preparasyon na? Ito ba ay nagsisignify na maaaring magpalabas na rin ng warrants of arrest ng ICC laban doon sa tinatawag na co-perpetrators? Well, unang-una, ilagay natin sa konteksto ito. Itong dokumento ay galing sa ICC prosecutor na sinubmit nila sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Batay dun sa mangyayaring confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte on February 23. Na-file na ito dati pero ngayon lang lumabas yung tawag nilang lesser redacted version, meaning that makikita na natin yung mga pangalan. Kaya lumitaw na nga yung pangalan ng 8 co-perpetrators. But senyales yan na nasa radar na itong 8 ito kasama na si Senator Bato de la Rosa at si Bongo. At it also signifies that the process for them may begin now kasi napangalanan na sila eh. Okay, so ibig sabihin, parang debutant ano, dahil sa lumabas na, napangalanan na, it means na gugulong na po yung mga investigasyon laban sa kanila? Yes, at saka yung pagkalabas kasi ng pangalan nila, nakalagay doon, they were part of the hierarchy of the war on drugs. Ibig sabihin, kasama sila sa struktura ng pagpapatupad ng war on drugs ni Pangulong Duterte. At ibig sabihin nun, yung salitang ang co-perpetrator, ibig sabihin ay kasama sila na nasasangkot, na nakafile na charges na crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. Okay. Pero ito gusto ko lang i-emphasize sa lahat ng nakikinig at nanonood na ito ay proseso ng hustisya. Ang dami kasing mga naging biktima ng war on drugs na hindi talaga makakamit ng hustisya dito sa atin. Kasi mga mahihirap lang sila. Wala naman silang kakayahan at ang kalaban nila ay isa sa pinakamalalaking mga opisyalis natin noong huling administrasyon. Kaya nga tayo sumali sa ICC para sa ganyang sitwasyon ay may makukuha pa rin hustisya ang mga biktima. Okay. Does it automatically mean, Kong Chel, na because kasama na yung pangalan nila as co-perpetrators or co-accused, na magkakaroon na rin sila ng arrest warrant mula sa ICC? Dadaan pa ng proseso yan tulad ng proseso na nangyari kay dating Pangulong Duterte. So wala pa naman tayo doon. We will know kasi magfa-file ang prosecutor ng request for issuance of warrant. Parang na rin yung nangyayari dito sa atin, sa husgado natin. At magkakaroon ng ruling ang pre-trial chamber ng International Court kung sapat ba yung ebidensya na maglabas ng warrant laban sa kanila. Anything na inilabas po ng international criminal ng ICC, maari ba itong kontrahin ng Pilipinas katulad na lang ng pag-request ni Senator Bato de la Rosa na wag siyang kunin o wag siyang ipadalhin sa ibang bansa kapag magkaroon man ng arrest warrant laban sa kanya? Ganito kasi kahit na kumalas na tayo sa Rome Statute, sa ICC, kumalas na tayo, meron pa rin tayong obligasyon na mag-cooperate sa kanila doon sa mga kaso na may jurisdiction ng ICC. Katulad ng kasong crimes against humanity dahil dyan sa war on drugs. So, kaya nga na-surrender nitong administrasyon ngayon si dating Pangulong Duterte dahil may international obligation tayo. At
that would apply to other accused kung sakaling may lalabas na warrant mula sa ICC. Isa pa ay meron kasama tayo, may kasunduan tayo sa Interpol. So pagka may lumabas na red notice dahil nga may warrant of arrest, let's say mula sa ICC, ay meron din tayong legal na obligasyon na sumunod doon. Oho. Pero maari po ba bilang dalawa sa mga pangalang lumabas ay incumbent senators, maari po ba nilang gawin yung doon sila sa Senate grounds para hindi sila makuha ng ICC? Sa tingin ko, hindi magiging sapat yon na dahilan para maiwasan nila yung warrant of arrest. Although, may mga nabitawan salita ang leadership ng Senate, but we will have to see how they will deal with that. Kasi para sa akin, iba yung warrant na nanggagaling sa isang court na dito sa atin, domestic court. Yun, pero iba rin yung warrant na galing sa International Criminal Court dahil yan ay, ang pinagmulan yan ay treaty. At mabigat ang ibig sabihin nun. Dapat susundin natin. Mukha pong nagkaroon daw ng caucus daw yata yung mga senators precisely because gusto nilang pag-usapan kung ano ang magiging response nila kung sakasakali nga magkaroon ng warrant of arrest mula sa ICC on Bongo and Bato de la Rosa in particular. But from a legal standpoint, Kong Chel, ano ba, pareho lang ba? Synonymous ba yung sinasabing co-perpetrator at saka accomplice? Hindi pa. Actually, wala pa tayo sa stage kung ano yung mismong participation nila. Iba yung sabihin natin co-accused sila. Kung co-accused, ibig sabihin ay formally may charge na laban sa kanila. At depende na kung sila ay co-accused, may iba-ibang klase yan. Yung principal o yung accomplice or accessory. Wala pa tayo doon sa level na yan. Ito ay talagang sabihin natin nasa initial stages pa lang pagdating sa 8 na pangalanan na. Okay, but I was referring to yung ginamit na language, co-perpetrator po at saka accomplice. Are they one and the same? Sa pagkaintindi ko, hindi. They may not only be accomplices. If they are part of kasi ang wording ng ICC prosecutors document ay part of the hierarchy that implemented the war on drugs. So yung accomplice kasi parang hindi ka major player doon sa nangyari. Okay. So from what I could gather doon sa mga nakita kong report ay mukhang major player nga sila doon sa war on drugs. Okay. Congressman, let's talk about yung mangyayari po sa 23rd, which is the confirmation of charges. Parang ang lumalabas sa pagkakaintindi ng layman, babasahan lang naman ng mga akusasyon o ng mga charges si Rodrigo Duterte. Outside of that, ano po ang significance ng confirmation of charges? Ay, hindi lang yan na pagbabasa ng charges, magkakaroon talaga ng hearing, argument dyan. Kasi ang kailangan malaman ng International Criminal Court na pre-trial chambers, sapat na ba ang ebidensya para ituloy na sa trial ang kaso. So again, they will assess, again, give both sides, the prosecutor and the accused, opportunity to argue. Pag ma-convince ng prosecutor na there's enough evidence to move forward, then they can decide that. Pag na-convince ng accused na there's not enough, then they can also decide not to proceed. So, very crucial stage ito sa proceedings sa ICC dahil dito natin malalaman kung itutuloy na sila sa trial o hindi na maaaring ma-dismiss ang kaso. Which means... Pwede ba natin balikan yung sa arrest? Yung sa Constitution, yung nakalagay kasi sa Constitution ay hindi pwedeng maaresto ang isang member ng Congress kung ang nasa session ang Congress. And this applies for offenses punishable by up to 6 years imprisonment. So, if we apply that, ang kasing penalty sa
sa crimes against humanity, pwedeng umabot ng 30 years yun eh. Mhm. So we can say that maybe while Congress in session, pero kahit na yung penalty ay mas mataas doon sa nakalagay sa ating batas. Opo, pero kung Chel, kung kunyari, in session nga, pero wala ka naman dun, absent ka naman. Ibang bagay yun. Kasi nga, to me, it should apply if you are present at Yeah. Within the Yun premises, nga, ano po? diba? Dapat within the grounds. yun. Ganun nga yun. Okay. Kapag hindi ko ha. Mhm. Oh, okay. Okay. So ibig sabihin, kung ikaw nasa Davao, paano ka naman po protektahan ng Senado? Oo, wala ka nga, hindi ka nga pumasok. Oo. Kahit in Balikan ko session. lang yung confirmation of charges sa Kongchel partner. Kasi yung nabanggit niyo kanina, ang tunog parang piskalya, Kongchel. Parang sinasabi lang, kung merong mga prima facie evidence, di tutuloy natin. Kung medyo malabnaw, di hindi natin tutuloy. Which means, pwedeng madismiss nga yung kaso, pwede nang makalaya si Duterte. Yun ang isang maaring senaryo. Yung isa naman ay pag ang assessment ng korte ay sapat ang evidence, ay pwedeng matuloy na at i-release na mismo yung pag-uupo ng testigo, pag-represent ng lahat ng mga activities. There will be 4 days, di po ba, na allotted for that. Kailan natin malalaman kung ano ang magiging desisyon on that particular confirmation of charges, Kongchel? Ang nakalagay sa rules nila ay within 60 days after the confirmation hearing. Mhm. So 2 buwan matapos ang last day ng confirmation hearing. Bakit po, medyo naisip ko lang po ngayon, Kong Chel, no? Bakit pa po pala tayo dadaan sa confirmation of charges? Di ba kaya nga po nagkaroon din ng investigation ang ICC investigator para malaman kung meron ba talagang sapat na dahilan para magkaroon ng kaso na ifa-file laban sa isang individual? Masalimuot ang proseso sa ICC, and I think it's to ensure, para sigurado sila na wala silang i-deny na akusado ng kanyang due process at kanyang fair trial. Kaya kahit na ito ay dumaan na sa investigation, kahit na ito ay meron ng na-issue warrant of arrest, requirement yan talaga na magkaroon ng confirmation of charges hearing. Opo. Kumbaga, para itong mini trial na the small battle before the big battle na nangyayari sa isang kaso na trial mismo. Opo. Bilang bahagi din naman po kayo ng mga tumutulong doon sa family ng mga victims, ano po, no? May idea po ba kayo, Kong Chel, kung yun pong fina-file ng kampo nila dating Pangulong Duterte laban doon sa pag-disqualify ng mga representative lawyers natin, ng mga victims sa ICC, will that affect yung magiging hearing on the 23rd? No, I don't think that will affect. Kasi wala pa naman silang papel dito sa confirmation of charges hearing. Maaari silang magkaroon ng representation mismo sa trial. At doon pwede silang i-represent ng mga authorized na abogadong haharap para sa kanila. Okay. Kongchel, last na lang. Alam ko you have to leave in a few minutes. Okay. Let's talk about yung possibility na mag-issue ng mga warrants of arrest para kina Bato, Bongo, et al. Dahil sinabi ninyo na ang desisyon after the confirmation of charges may come within 60 days, no? After the end of that particular hearing, ang mangyayari po niyan, malamang hindi mag-i-issue ng warrants of arrest yan earlier than that 60 day timeline. Tama po ba? Malamang. Siyempre, hindi ko alam ang inner workings ng ICC, pero malamang ganun nga ang mangyayari. We really don't know kasi kung meron nangyayaring parallel proceedings laban dun nga sa 8 na pinangalanan. Correct. But at the same time, kasi nga po, kung hindi pa nga nadidesisyonan kung itutuloy o hindi yung kaso laban kay Duterte, alam nga namang mag-issue sila ng warrants of arrest kung
medyo ang findings later on is wala pala talagang enough basis to go on with the trial, di po ba? And therefore, ba't ka mag-i-issue ng warrant of arrest doon sa mga tinatawag na co-perpetrators? Tama ka dyan, Attorney Peter. Dapat Sabi ko na nga, ikaw ay abogado din. This is Kong Chill. Tama yun. Tama yung logic mo doon. Oo. It makes sense. Okay. All right. That kukunin po namin kayong subject matter expert pagdating po ng special coverage namin sa February 23. Kong Chel, maraming salamat po. Thank you, We sir. appreciate your time, sir.